Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto ko lamang pong batiin yung mga kabataan na sumusubaybay dito sa ating channel, mga estudyante, masisipag, no? Si Kel Henyo, Midori Hulgado, Natalia Nicole, Donita, Joshua, Eltoni, and Kiara. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Naniniwala ako na gagamitin kayo ng Panginoon para sa pagbabago ng inyong pamilya, komunidad, at maging ng ating bansa. Natutuloy po natin yung ating series ngayong linggo, Warrior of Love. Sobrang cheesy, no? Sobrang cheesy ng tema natin. Pero ganun talaga yung pag-ibig eh. Warrior, matapang, ipinaglalaban. So ngayon po, yung ating tatalakayin po ay magmumula po sa 1 John chapter 4, verse 7 and 8. So ito po ang sulat ni Apostol Juan sa kanyang mga sinulatan. Ito po ang salita ng Diyos. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Basahin po natin sa Tagalog. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napaka-powerful po ng mga talatang ito. No? So yung unang katuroan po natin, true love never runs out. Yung totoong pag-ibig po, hindi ito nauubos. Patindi. Usually kasi kapag merong ikakasal, or kahit boyfriend, girlfriend, tatanungin mo, mahal mo ba ako? Yes, I love you from the bottom of my heart. Kapag yun ang sagot mo, from the bottom of my heart, depende yan sa laki ng tangke ng puso niya, kung gaano kadami yung kaya niyang ibigay na pag-ibig. Yung ibang tao sasabihin, yes, from the bottom of my heart, pero yung tangke ng puso niya maliit lang. Konti lang pala yung pag-ibig at nauubos yung kaya niyang ibigay. Now, yung totoong pag-ibig, yan po ay galing sa Diyos. At galing po yun sa tangke ng puso ng Diyos na hindi nauubos. Kung ito ay galing lang sa ating puso, asahan nyo mga kapatid, lalo na kung wala kayong pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, wala kayong pagkakilala sa Diyos at hindi ka umiibig mula sa pag-ibig ng Diyos, you will fall out of love. Alam mo yung mahal na mahal mo? Girlfriend, boyfriend, nagliligawan kayo, sobrang mahal na mahal mo, hindi ka mapakali pag hindi mo siya natatawagan, hindi mo siya nakakausap, hindi mo siya nakaka-chat. Pero pag nagtagal na kayo, naging mag-asawa na kayo, later on, na-fall out of love kayo kasi nakita niyo yung kapangitan, yung pangit na ugali ng bawat isa. And yung dati yung pag-ibig, yung pananabik sa isa't isa, napalitan na ng pagkamuhi, napalitan ng pagkagalit, ng puot. So, yung pag-ibig po ng tao, laging nauubos. Kaya makikita nyo, yung mga naghihiwalay, mga nagsasakit ang mga mag-asawa, hindi naman sila nagsimula na ganun eh. Nagsimula sila sa matatamis na pag-iibigan. Yung pagliligawan, yung talagang gustong-gusto mong makita yung partner mo. Pero ano po, nauuwi saan? Sa matitinding away. Lalo na nakaka-relate dyan yung mga lagi nag-aaway sa pamilya, mag-asawa, no? Nafo-fall out of love kasi tayong mga tao. Kasi nakadepende tayo sa pag-ibig natin na mabilis maubos. Yung partner din natin, pag umibig, nakadepende lang rin sa love tank ng kanyang puso. Pag naubos yun, wala na. Kaya napakahalaga ng give and take sa relationship eh. Kailangan mapunan mo rin yung love tank niya, mapunan yung love tank. Parang give and take. Kapag puro take and take ka lang, magkakaubusan kayo pareho. At hanggang sa mapalitan yung inyong pag-ibig ng galit at inis sa isa't isa. Now, yung totoong pag-ibig po, dapat kinukuha natin sa Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yun yung totoong pag-ibig and it never runs out. Hindi po nauubos ang pag-ibig ng Diyos. True love never runs out. Kaya sabi po rito sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula. Saan daw mula ang pag-ibig? Mula sa Diyos. So pag umibig po tayo, laging from God, nanggagaling sa Diyos. Umiibig tayo sa kapwa natin, yung pag-ibig na yun nagmumula, nag-uugat sa Diyos. Siya yung source natin, nanggagaling sa love tank ng Diyos na hindi nauubos. So pangalawa po mga kapatid, love is the main indicator of being saved.
bago ko ituloy ito, alam niyo po kapag ikaw ay mananampalataya, pag nakakilala ka na sa Panginoon, mas mataas yung chance na maging successful yung relationship ninyo. Kasi sa Diyos niyo kinukuha yung pag-ibig. Si Jesus ang sentro ng relasyon. But it doesn't mean na porke naging Kristiyano kayo, maging successful na relationship nyo. Kung hindi naman si Kristo ang sentro ng relasyon nyo, hindi naman Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang namamayagpag sa inyong relasyon, baliwala lang yung kahit sabihin mo pang Kristiyano ka 1,000 times. No? Tandaan natin, dapat nakadepende tayo sa Diyos. Now, yung pag-ibig po, love is the main indicator of being saved. Kapag ikaw ay umiibig, yan ang isang senyales, isang marka na totoo nga ligtas ka, anak ka ng Diyos. Tingnan po natin yung mga talata. Sabi po rito, everyone who loves has been born of God. Ang isang tao daw na umiibig, dating puno ng galit, puot, hindi pagpapatawad, nananaig yung sa puso niya yung paghiganti. Tapos nung nakakilala sa Panginoon, napalitan ng pag-ibig. Yan yung totoong ligtas, totoong Kristiyano. Everyone who loves has been born of God and knows God at nakakilala sa Diyos. So kung nakakilala ka sa Diyos, matututunan mong umibig. Yung dati mong pagkagalit, dati mong sama ng loob, dating hindi pagpapatawad, mapapalitan nyo ng pag-ibig. So, basahin natin sa Tagalog. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Napakalinaw, no? Kapag anak ka ng Diyos, kumikilala ka sa Diyos, ikaw ay umiibig. Dapat umiibig. So, love is the main indicator of being saved. Kaya nga pag sa isang relasyon, yung mga young people, no, pagpipili ka, siguraduhin mo may takot sa Panginoon. Siguraduhin mo God-fearing men and women yan. Kasi kapag may takot sa Diyos yan, kapag nagkaroon kayo ng relasyon, meron kayong common denominator. Ang common denominator nyo si Jesus Christ at yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung relationship ng mga totoong mananampalataya na nakatuon sa Diyos, na nagmumula yung pag-ibig sa Diyos, laging successful. No? Now, love is the main indicator of being saved. And number 3 po, God's very being is love. Yung being ng Diyos, yung katangian, yung nature, yung Diyos mismo, no? His very being is love. Kaya sabi po rito sa mga talatang ito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang taong hindi nagmamahal ay walang pagkakilala, walang takot, walang kinikilala ng Diyos. Sapagkat, sabi rito, ang Diyos ay pag-ibig. Sa mga tuwid, kung ang Diyos na pag-ibig ay pinapanampalatayahan mo, naniniwala ka sa tagasunod ka niya, dapat matutunan mong umibig. Bakit? Pag-ibig yung Diyos eh. Ang Diyos ay pag-ibig. God's very being is love. Kaya nga mga kapatid, no, pinagpapasalamat natin dahil yan ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kahit tayong hindi kamahal-mahal, minahal ng Diyos. Kaya wala ni isa man sa atin na pwedeng sabihin, minahal ako ng Diyos kasi magaling ako, matalino ako, mayaman ako, kaibig-ibig, maganda ako, pogi ako, galing ako sa magandang pamilya, maayos yung pinag-aralan ko, kaya ako mahal ng Diyos. Lahat ng sinabi natin na yun, walang kabuluhan yon, walang kwenta yon. Kasi sa harapan ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat ibigin. Kasi puno tayo ng kasalanan eh. Ang sama-sama ng puso natin, kung yung tao nga nagagalit sa atin eh. Kung yung tao nga naiinis sa atin, how much more yung Diyos na nakakilala ng tunay nating ugali. Hindi talaga tayo kaibig-ibig. Minahal tayo ng Diyos because God is love. Not because we are important. Not because we are significant. God loves us because He is love. That is God's very nature. Love is God's very being. Kaya pagpasalamat natin sa Panginoon, God is love, kaya minamahal niya tayo. Now, application po. Paano natin isasabuhay itong mga talatang ito? Number 1, commit to love from God. Paano mo isasabuhay itong mga talatang ito? I-commit mo yung sarili mo. Kumbaga, italaga mo, siguraduhin mo na yung sarili mo ay magmamahal at yung pagmamahal mo na yun galing sa tangke ng puso ng Diyos. Galing sa love tank ng Diyos. Wag na po nating sabihin, I love you from the bottom of my heart. Kasi magfe-fail yan. Mauubos yan. Paano mauubos yan kapag yung partner mo hindi napunan yan o nawalan yung give and take relationship?
take lang ng take from you, yung love tank mo, ubos yan sigurado. Kasi bigay ka ng bigay ng pag-ibig. Siya, take lang ng take, hindi naman gumaganti ng pag-ibig. Ubos yan. Kaya, yung mga lalaki na nagmamahal, mahal na mahal sila ng asawa nilang babae, tapos hindi naman napupunan nung lalaki, ang nangyayari dun sa babae, na-fall out of love, dumarating sa punto na, sawa na ako. At pag iniwan niya na yung lalaki, wala, katapusan na yon, no? Pag na-fall out of love yung babae, ang hirap nang ibalik. Now, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, nakabase po tayo sa love tank ng Diyos. Nakikita mo yung asawa mo, sobrang hindi ka mahal-mahal, mahalin mo pa rin. Not from the bottom of your heart, but from the bottom of God's heart. Hanggang sa mapaliwanag mo sa Kanya, hanggang sa maunawaan niya, na yung pag-ibig na meron ka para sa Kanya, yung maa-amaze siya, ma-starstruck siya, mamamangha siya. Kasi yung pag-ibig na natatanggap niya na pala sa'yo, pag-ibig na pala ng Diyos. Hindi na pala pag-ibig mo. Yun yung pag-ibig na nakakapagbago. So, kayang mabago ng pag-ibig yung mga tao, no? Gamitan mo lang ng pag-ibig ng Diyos. Commit to love from God. Number 2 po. Consider love as an opportunity. Yung pag-ibig po, oportunidad po yan. Kung naalala nyo, no, kung familiar kayo sa verse na to, it's better to give than to receive. Pwede rin nating sabihin, it's better to love than to be loved. Meron akong ex-girlfriend. Bihira lang magkwento ng ganito. May ex-girlfriend ako. Iniwalayan ko siya. Umalis ako. No? Ako yung may walay. Pero sabi niya, mas mabuting nagmahal. Mas mabuting iniwan. At nagmahal hanggang sa wakas. Kesa sa ikaw yung nag-give up. Intindi, no? Kaya later, nung binalikan ko siya, asawa ko na ngayon. Yun yung natatandaan ko sa klase ng pag-ibig na meron siya. It's better to love than to be loved. Mas mabuti nang masaktan ka na umiibig kesa sa hindi ka umibig at ikaw yung nakasakit sa iba. Consider love as an opportunity. Ang pag-ibig po sa kapwa, ito ay isang oportunidad. May kaaway ka, oportunidad yan para mahalin mo. Asawa mo, na-fall out of love ka na, oportunidad yan para mahalin mo. Yung pag-ibig po, oportunidad yan. Meron kang kaibigan, napaka-chismoso at chismosa. Kaibigan mo, napaka-kuripot. Kaibigan mo, laging late. No? Kasama mo sa small group mo, laging absenero, absenera. Ka-office mate mo, bad trip ka na kasi laging pinapasa sa iyo yung mga trabaho niya. Opportunity po yun para umibig. Consider love as an opportunity. It is better to love than to be loved. Mas mabuti nang masaktan ka, maapi ka, kesa ikaw ang mang-api, ikaw ang makasakit kasi hindi ka umiibig. Number 3 po, cultivate love that is planted in God. Yung pag-ibig po, kumbaga, itinatanim natin yan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya natin kayang umibig sa iba kasi yung pag-ibig natin nakatanim sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag kinultivate natin yan, kumbaga pag diniligan, pinalago, yung ugat niyan, kumakapit sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag tayo ang umibig sa kapwa natin, yung pag-ibig natin, hindi na pag-ibig nating mga tao na laging nauubusan ng pag-ibig. Sa halip, parang halaman yan, na yung mga ugat sumisip-sip sa pag-ibig ng Diyos at hindi nauubos yon at patuloy lang tayong umiibig. Cultivate love that is planted in God. Hayaan po natin na umibig tayo, na yung pag-ibig natin nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos. Mas mabuting umibig ka sa kapwa mo kaysa ikaw yung ibigin. It's better to love than to be loved. So para po sa ating discussion, why should we consider love as an opportunity? Bakit yung pag-ibig, oportunidad siya? Bakit hindi tayo dapat matakot masaktan pag umibig? No, kasama na kasi talaga yun eh. Pag umibig ka, may kalakip na yun na possible masaktan ka. Why it is better to love kahit na masaktan ka? Bakit siya dapat ituring na opportunity? So, pag-usapan natin yan sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Lord, thank you because you are love.
Your love for me never runs out. In return, teach me to love people the way I ought to love them. Help me to love those who make me angry and exhausted. I commit to love them by drawing from your love tank. Let me consider loving others as an opportunity. It is better to love than to be loved. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.